Sa isang baryong nakasandal sa dagat, may batang mas kilala ang alat ng hangin kaysa sa tamis ng pagkabata. Ang pangalan niya ay Nilo, 14 na taong gulang, balat na kayumangging hinubog ng araw, mga palad na mas sanay sa lambat kaysa sa lapis. Isang gabi ng malakas na bagyo, hindi na nakabalik ang kanyang ama mula sa laot. Walang bangkang naanod pa uwi, walang katawan na natagpuan. Tanging alon na paulit-ulit humahampas sa dalampasigan. Parang may gustong sabihin, ngunit hindi mabigkas. Simula noon, tuwing madaling araw, nakatayo si Nilo sa baybayin, hindi para maghintay, kundi para magtanong. Bakit mo siya kinuha? Sumasagot ang hangin, ngunit hindi sa paraang naiintindihan niya. Isang umagang mabigat ang langit. Kulay abo ang tubig. Parang may lihim ang dagat na ayaw nitong sabihin. Tahimik na naghagis ng lambat si Nilo. Sanay na siya sa bigat ng alon. Pero iba ang bigat na sumalo sa kanyang mga kamay nang iahon niya ito. Hindi ito pumipiglas. Hindi rin kumakawala. Pag-angat niya, isang kabibe. Hindi ito karaniwan. Makintab ang gilid, tila may sinag ng buwan na naiwan sa ibabaw nito. Habang hawak niya, may init na dahan-dahang gumapang sa kanyang palad. Hindi nakakapaso, kundi parang yakap na matagal na niyang hindi naramdaman. Napatingin siya sa malawak na dagat, parang may tumitingin pabalik. Pagdating sa kubo, inilapag niya ang kabibe sa lumang mesa. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng hangin at mahinang alon ang maririnig. Pagkatapos, isang mahinang bulong. Mahina, ngunit malinaw. Isang tanong, isang sagot para sa bawat puso. Napahawak siya sa dibdib. Hindi takot ang bumalot sa kanya, hindi pangamba, kundi isang bagay na matagal nang nawala sa kanyang puso. Pag-asa. At sa unang pagkakataon matapos ang pagkawala ng kanyang ama, narinig niyang muli ang tibok ng sarili niyang pangarap. Gabi. Tahimik ang baryo. Taning huni ng kuliglig at mahinang hampas ng alon ang kasama ng dilim. Sa loob ng kubo, nakaupo si Nilo sa tabi ng bintana. Ang buwan ay nakasilip sa pagitan ng ulap, maputla, parang alaala. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kabibe. May bahagyang panginginig ang kanyang mga daliri. Nasaan si Itay? Basag ang kanyang boses. Hindi ito sigaw, hindi rin iyak. Isang tanong na matagal nang kinimkim. Mahaba ang katahimikan. Parang huminto ang hangin. Parang nakikinig ang dagat. Pagkatapos, dahan-dahang uminit ang kabibe sa kanyang palad. Hindi ito apoy. Hindi ito mahika na nakakasilaw. Isang banayad na init tulad ng alaala. At isang bulong ang dumaloy. Hindi siya nawala. Naging bahagi siya ng dagat na hindi mo iniiwan. Napatingin si Nilo sa alon. Hindi na ito mukhang kalaban. Hindi na ito mukhang kumuha ng lahat. May kirot pa rin. May lungkot pa rin. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na galit ang kanyang mga mata. Ang sakit ay nariyan, pero hindi na ito sugat na sariwa. Unti-unti, naiintindihan niya
Ang dagat ay hindi lamang kumukuha. May mga bagay itong binabalik sa ibang paraan. At sa gabing iyon, hindi na siya nag-iisa. Hindi nagtagal, kumalat ang balita. May kabibing sumasagot. May bulong na nagbibigay linaw. Dumating ang isang ina. Yakap ang anak na nilalagnat. Namumugto ang mata. Nanginginig ang tinig. Gagaling ba siya? Sumunod ang isang mangingisdang nawalan ng bangka sa bagyo. Nakayuko, tila inubos ng dagat ang kanyang lakas. May pag-asa pa ba? Isa-isa silang lumapit kay Nilo. Hindi siya santo, hindi rin siya pantas. Isang batang may hawak lamang na kabibe. Sa bawat tanong, umiinit ang kabibe at may dumarating na sagot. May batang unti-unting gumaling. May maningisdang nakahanap ng bagong bangka sa tulong ng baryo. Ngunit sa bawat sagot, napapansin ni Nilo ang pagnipis ng liwanag nito. Dati tila may buwan sa gilid. Ngayon, parang gasgas ng bituin. Isang gabi, sa ilalim ng tahimik na buwan, napansin niya ang isang manipis na bitak sa gilid ng kabibe. Maliit, ngunit malinaw. Parang pusong napagod kasagot sa mga sugatang puso. At sa unang pagkakataon, natakot si Nilo. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kabibeng unti-unting nauubos. Mag-isa siya sa dalampasigan. Hinawakan niya ang kabibe ng mahigpit. Ano ang dapat kong maging paglaki ko? Tanong niya. Matagal. Napakatagal. Pagkatapos, makinig ka. Kanino? Halos pabulong na pakiusap. Ngunit wala nang kasunod. Unti-unting lumamig ang kabibe. At sa kanyang palad, dahan-dahan itong nabasag. Hindi marahas, hindi malakas, kundi parang lihim na tapos na. Naupo siya sa buhangin, hawak ang piraso ng kabibe. Wala nang mahiwagang tinig, wala nang sagot, tanging alon, tanging tibok ng kanyang dibdib. At doon niya narinig ang sariling paghinga, ang sariling lakas, ang sariling tapang. Tumayo siya. Hinawakan ang lumang lambat ng kanyang ama. Sa unang pagkakataon, hindi siya nagtanong sa dagat. Inihagis niya ang lambat, hindi para hanapin ang sagot, kundi para buuin ang sarili niyang landas. Aral ng kwento. Hindi lahat ng sagot ay ibinibigay sa atin. Ang pinakamahalaga, madalas ay nasa loob na. Hinihintay lamang nating magkaroon ng lakas ng loob para pakinggan. Kung may bahagi doon na tila ikaw ang kinausap ng dagat, pwede mo ba itong i-like bilang suporta? At huwag mong kalimutang mag-subscribe sa Marjun TV para sa mas marami pang kwentong may aral, lalim at pusong marunong makinig. I-share mo rin ito sa taong maaaring may pinagdaraanang tahimik na bagyo. Baka sakaling, tulad ni Nilo, matutunan din nilang pakinggan ang tibok ng sarili nilang puso. Dito sa Marjun TV, patuloy tayong makikinig sa mga kwentong may dalang pag-asa.